para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa kung hindi takutin kami, i-twist ang aming arm, operan ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Nautakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Sotto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin kung ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Eh sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority.
But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami na pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan. To help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So, ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon?